pinakadali di ay karon nga makakontak ka sa tao. Kana di ay social media. Kaya nag-testing ko. Kining winalihan ako nga kuan lang pud ba. Kanang gulang-gulang na po sa winalihan ni kuan. Simple ra gud kaayo pero wa ko na expect nga napoy 200 plus nga mitanaw. Wow. Balag na naway sila at least mitanaw no. So about kaligtasan man to. So ina na ha, imagine na. Kung nagwali ka sa simbahan, pinakadaghan na ng 40 ka member. Sagol bata na na. Pero sa social media mga igsoon, kung kusog ka mo share, pwede maabot og 2,000 ba sa isa lang ka oras. Wow, tungod sa imo kagwapo pastor. Dili uy. Sabi ng salita ng Panginoon sa libro ng Salmo, Psalms 127, chapter 127, verse 1, ito po dapat natin tandaan. Unless the Lord build the house, in its builders labor in vain. Unless the Lord watch over the city, that the watchman stands guards in vain. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang masalita na ating napakinggan. Aking hiniling si Pastor Juan Undag para sa ating prayer. Dakila ka o Diyos sa hapong ito. At salamat Lord sa pagkakataon ito. Nung mga nakaraan, nung ito po ay nasa isipan at puso pa lang namin, ang ganitong paraan to share and to tell the good news about grace, not only in our place but throughout the whole world using the social media. Thank you Lord, this is now the moment that we glorify you because everything has been fulfilled because you allow us, Lord, that this kind of ministry will be happening starting here in this place. Thank you so much Lord for such a wonderful thing Lord to may mamalando kayo dahil kami yung mga kasangkapan lamang na kapag kami po ay mag-isip lamang, ito po ay sasabayan mo palagi sa iyong mga plano. If our desire, Lord, is always connected to you, your plans will be also followed. At ito na yung pagkakataon, Lord, that we are not just only to promote grace, but actually, Lord, we want to share the gospel of grace. Para sa pundasyon ng mensahe natin, pakibukas ang inyong banal na kasulatan sa Book of Matthew chapter 25. Hindi na itong tulog basa kay taas man kayo. Chapter 25 verse 21. Sa page. Sa English version, wonderful his master replied, "You are a good and faithful servant." Napay mga tagong kanta? Wala na? Ito na. Let us pray. Panginoong Diyos, salamat sa kabutihan mo sa aming buhay. Thank you Lord for the blessings that you given to us. Thank you Father God sa pagkakataong ito na nandito kami upang pasalamatan ka sa mga bagay-bagay na pinagkaloob mo sa amin. Lord God, as we continue Lord, give us more knowledge and wisdom sa pag-meditate ng iyong salita. Gamitin mo ang iyong servant na magdadala ng mensahe sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa muli, magandang hapon sa lahat. May hapon sa tanan. Kinis Pastor Balong kay una-unahan man yung Tagalog mo, sundog na lang Tagalog na Pastor Undag. May patalog. Ako Tagalog na buguan eh. Ako ayaw ko talaga mag-Tagalog kasi pag mag-Tagalog ako, yung during sa nagsasalita ako, okay lang. Yung pinakinggan ko na ang record, basta magkatunog kami ni Manny Pacquiao, sabi ko. So, common kayo siya nga verse, no? Sa Book of Matthew chapter 25, gikan sa 17 hangtod sa sunod nga bersikulo, may tungod din siya atong tatlo kabilog alipin, di ba? Tatlong alipin, bibigyan ng ihatagan ng talento, pila ito?
5,000, tapos ang isa, 2,000, then 1,000. Ang 5,000, nag-earn siya og pila? 5,000 pod. Katong 2,000, nag-earn og 2,000. Katong 1,000, nag-earn siya nothing. Wala. So wala appreciation nga nadawat gikan sa agalon. Katong duha giingnan siya, wonderful his master replied. Ano? You are a good and faithful servant. So ang atong tema karon nagaingon, reasons why we choose to serve the Lord. Mga rason o mga dahilan bakit pinili nating mag-serve kay God. Kung magtanong ako sa inyo mga kapatid, Tagalog yun. Sayon ba ang mga lagad? Pangutana, simple kayo, sayon ba ang mga lagad? No. Naay mo ingon, sayon oy. Naay mo ingon nga dili pod. So ano siya, kung sayon man, why you choose to serve the Lord? Kung lisod man, why you choose to serve the Lord? Kung lisod man, nga nung gipili man nimo. So, yan daghan ang mga magtotoo nga negosyante, mingon sa mas maayo pa pastor kung dili ko magtotoo ba. Nga naman, sa panahon nga nahimo ko magtotoo, gamay akong ginansya sa negosyo. Nga naman, kay kung magtotoo ta, di ta kabaligyag sigarilyo, na diha biya ang dako nga income, di ta kabaligyag kanduay, diha biya ang dako income pastor, di ta kabaligyag sabo, dako income. Lugi din yung Kristohano, no? Parang gano'n, no? So why we choose to serve the Lord? Ano isang mga ison? Na yung mga rason. Ganun, bakit pinili natin na mag-serve kay God? Una, simple lang, no? Our resources are gift from God. Lahat ng nasa sa atin, kayamanan, nanggaling ito kay God. Gikan ni sa iyaha. So wala tayo dapat buhaton kundi ibalik sa iyaha. Mga lagad kita mga igsoon. Lahat ng nasa sa atin, bisan ang kagwapo ni Pastor Balong o ni Pastor Jisan, gikan as Ginoo. Ay, praise God. Di ka pwede mo claim nga gwapo ko kay nagsigi kog gym. Mo nga ang abs nako dagko kayo. No. Gikan ang Ginoo hinulaman na siya. Wa ko himbalos kay imo kong gi-mention sa Facebook. Pero tinuod gyud sa mga igsoon, di ba? So inani no, kining tulo ka mga tauhan din ang mga tao din duha ang faithful ani. Isang pangutana asa ka ta na bilong. Bilong ba ta atong duha o bilong ta atong isa? Ay bala ta no? So, our whole life daw, talent, treasure, pag sinayang natin sa walang kwintang bagay, we are useless. Katong istorya di ay sa prodigal son. Ang pasabot sa prodigal, wasting, no? Wasting time, wasting money. Bisan di ay wala ka nagsayang sa imong kwarta, kung nagsayang ka sa imong oras, pwede po katawagon nga prodigal. Kaya nagsayang ka sa oras nimo. Instead nga dapat dito ka panahon sa Domingo sa simbahan, gisayang nimo. There's nothing wrong according to Pastor Undag. Wa may mali kung di ka mo simbag Domingo. May mali. Pero siguraduhin mo lang nga ang imong gibuhat sobra pa sa simba. Nang laba ka, sobra pa ba na sa simba? Oh, di ba? Oh, tama gyud. Tama gyud mga igsoon. So, thank you Pastor Undag sa imong example. Okay, so, you know, if you have lot of friends, gigamit ba nimo daw para mailhan si Jesus Christ? Pag daghan kag amigo, gigamit ba nimo para mailhan ang Ginoo? Then, if you have lot of money, did you use that for God's glory? Kung daghan kag kwarta, gigamit ba nimo para mahimay ang Ginoo? Amen, yun ang tagapantay, di ba? Kabalo ko, di ba sa basta magpatindog yan Pero gigamit para for the glory of God. Dili para sa glory sa tao, kundi para kay God. Ang pinakadali, di ay karon nga makakontak ka sa tao. Kana di ay social media. Kaya nag-testing ko. Kining winalihan ako nga, kuwan lang po ba? Kanang gulang-gulang na po sa winalihan ni kuwan. Simple lang kayo, pero wako na expect nga, napoy 200 plus nga mitanaw. Wow. Balag na naway sila at least mitanaw, no? So about kaligtasan man to. So ina na ha, imagine na. Kung nagwali ka sa simbahan, pinakadaghan na ng 40 ka member. Sagol bata na na. Pero sa social media mga igsoon, kung kusog ka mo share, pwede maabot og 2,000 ba sa isa lang ka oras. Wow, tungkol sa imong kagwapo pastor. Dili oy. Kung kagwapo ang isgutan, layo ng ikong pastor dagdag, tinuod lang. Kung kamatsuhan ang abs ang isgutan, layo ng kay Pastor Balong. Oh. Isa na kabog yung abs ko kayo. Sunugit na kayo dyan. Ilang mga igsoon, di ba? Kung imong tanawon, mas dali din ka makakomunikate sa tao karon by pinagi sa internet. According to Pastor Genesis, kung ang social media gigamit ni Satan nga offense mechanism, tama ba Pastor? Pwede po nato sa himuon nga defense mechanism. Kung gihimo ni Satan nga murag ihang instrumento nga makadaot og tao, pwede po ni siya instrumento para maka-build up og tao. Mga kalag nga nangawala, pwede mahibalik dias Ginoo. Di ba? Okay, I'm kablaka kay mubong tawo, mubong mensahe. So sakto kay niyong gihimo no. Ato ang tanan nga. Katawa man mo. Nga mo. Okay. So tama ang atong gihimo no nga naghimo tag inani para mailhan ang Ginoo dili para mailhan ang atong
ang atong kaugalingon. Ana pa si usa ka writer ana siya, we will win the lost at any cost. Mugasto man kita. Pag mangalaga ta nga gusto tag daghang maluwas, daghan pud ang kwarta nga gastuon. Kabalo ko nga nagdalag yung mga merinda pero daghan na. Ingon si Pastor si Kuya Joy siya sa Facebook niya, invited lahat na magpunta. BYUB, bring your own baon. Dalag merinda. Muna nga kabalo ko nga nagdalag yung merinda. Kami na Pastor Balong nga way dala ni karon. Nabay mga panultihon. Kinsa tong way dala mo ko sa bukaon. Pastor, joke lang Pastor. Okay. Ikaduha, we yearn to hear Jesus say, "Job well done, good and faithful servant." Dito ta no, kung ang Ginoo mismo ingon sa ato pag-abot sa langit ba, "Job well done, my son. Job well done, my daughter." Ang nindot kay mo kanta sa pandan. Job well done, wala ba? So, sa verse 23 no ana siya nga, "You are good and faithful servant." Dito tanong nga Dios mismo mo imo appreciate sa imo ha. Malipay mga itag is imong ingon sa ato nga, "Pastor, good luck." Padayon, di ba? Malipay tayo appreciate nga atong ginahimo. How much more kung si God mismo mudayeg sa ato. So, napansin ninyo sa kini nga verse, kahit na magkaiba ang amount na pinagkaloob sa ilaha, parehas silang gitawag nga faithful servant. Kano ka to no? Nga lilahi man tong amount, ang ginansya sa isa 2,000. Ang ginansya sa isa pila 5,000. Parehas lang gitawag nga faithful servant. Nga naman, kay kung unsay gihatag sa ilaha mo nang putoy gigamit nila. Unsay application sa talento nato inaanay. Sa body of Christ magkaiba tayo ng talento. Ang gusto diyan ni God kung unsay gihatag niya sa imong gift mo toy gamiton. For example, ang cellphone. Pwede ba ni sa gamiton nako? Hindi pangaon niya himong kutsara, pwede dili. Ikandos og kanon. Pwede. Pero dili na mo i-design sa cellphone. Tama? Yes, amen. Okay. Ang arinula, pwede butang ang apritada dili. Pwede. Pwede. Pero dili na mo i-design sa arinula. Yes. Di ba? Para man nabutan nagkape. Ang damplak. Ang damplak, pwede ba gamiton pa masahero? Pwede, pero dili na mo i-design. Dili na mo i-design sa damplak pa masahero. Ang design ana para magkargag balas. Ina na mga igsoon, ina na po sa body of Christ. Malipay diay si God kung gamito nato ang talento maghatag sa ato. Halimbawa si Ate Esther maayo mo kanta. Kanta gyud ti. Kaya na ato ingon ni Pastor Joed, kita ba to Pastor Marvin nga, medyo yabag-yabag yung tingog. Tapos ang iyang commitment, iyang kuling gano'n, naasa kanta. Sa Pastor, manindog ako balahibo, basta mo kanta ko, mabless yun ko, kay kuling gano'n ako ni Pastor. Pagkanta niya mga igsoon, layo mo kayo sa tono. Tapos, ingon si Pastor Marvin, saan ka na itong pagpaundang, no? Isa ko lang, dali lang ka nang himuan lang nga ka ng lahi nga style ba, para di siya ma-hurt. Ano siya? Igsoon. Pwede ibalhin ta ka sa lahi nga, kung himuan ta kang Sunday School Superintendent kay murag dito gyud ang kuan ba. Murag dito ka bagay. Kasi to bagay. Adili pastor, murag music yun ko. Ang paita. Mga igsoon, ang gusto diya is ni God, kung sa tong gihatag sa kamo tay gamita. Giga tagaan ka dito sa pagwali, gamita na. Kung maayo ka manulti, ayaw i-chismis. Kanang gifted siya, kanang maayo mo chismis, maayo na mo wali og pawalion na siya. Di ba? Kay maayo mo kayo tukatib man kayo. Okay. Then tangkulo na, our service to God bring us real joy. Diba? Ang pag-serve na to kay God, bakit pinili natin na mag-serve kay God? Kasi ang pag-serve natin kay God, magdala sa ato ang tinuod ng kalipay. Magdadala sa atin ng totoong kaligayahan. Ang totoong kaligayahan, dyan lamang kay God matagpuan. Malipay sa God, malipay punta. Inana sa mga igsoon, no? Sa Psalm 1, chapter 16 verse 11, sa piling mo lang, O Diyos, matagpuan ang tunay na kagalakan at ang tulong mo'y nagdulot ng ligayang walang hanggan.